Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Insyaallah po nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about doon na naman sa mga bagong nagkaso kay Gwen Wakwak ng Cebu. Diba? Grabe, Gwen! Grabe! Hindi ko ma-imagine na kung anong ganda-ganda mo, kapeke-peke pala itong pag-uugali mo. Base sa aking naririnig na sandamakmak na kaso na ang naifa-file sa'yo. Ganun kalakas ang loob mo. Ganun kakatapang para labagin ang batas na dapat ay ikaw mismo ang sumusunod para sa iyong pinamumunuan. Ang nakapagtataka sa lahat halos ng negosyo na ito, puro illegal. Masyado mong inabuso ang iyong kapangyarihan. Bakit puro illegal? Pwede naman siguro puro legal na lang ang iyong binigyan ng mga permit. Tapos ngayon, ang dami-daming mga kaso naglilitawan. Well, itong mga to, kung walang hawak na ebidensya, hindi naman mapupursigi ang kaso. Nakakalungkot lang kasi isa ka sa mga pinagkatiwalaan ng mga tao sa Cebu. Tapos masisira lang. Dahil sa kabi-kabilaan mong ginagawa na hindi pa naman napapatunayan, ngunit grabe ang mga paratang sa'yo. Eleksyon pa naman sa Lunes. Kaya alam paano na yung pinaghirapan mo, paano na yung mga pinakita mo sa mga taong minahal mo. Ngayon, ayan, patong-patong na case, suspended ka dyan sa opisina mo. Nakakalungkot. Sayang yung tamang word doon sa pinaghirapan mo. Ngayon, malalaman na lang natin yan on the day of election kung mahahalal ka ulit, pwede mo namang i-correct lahat ng kamalian na nagawa mo. Or, paano mo kukumbinsihin itong mga taong to na nagtiwala din sa'yo pero nabudol? Siyempre, kahit sila, alam mo, Madam Gwen, hindi kasi tulad before na walang social media. Ngayon kasi lahat na ilalathala, lahat na ipapakita, lahat na isisend. Nakakalungkot lang kasi masyado mong in-underestimate ang mga tao sa paligid mo na akala mo kayang-kaya mong manduhan. Yun yung madalas na problema ngayon ng mga politikong korap. Akala nila, hawak nila itong mga taon to, pero hindi nila alam pagtalikod nila, niyayari sila. Nangangarap lang ng mga ebidensya. Katulad kay, kay Senator, ayaw magsalita, okay? Kasi, pero nabalitaan ko ako daw ang sinisi, sigang ba't hindi daw siya nadala na iglesia. Okay, para sa kaalaman ng lahat, labas po ako sa iglesia, alam niyong lahat na ako po ay Muslim. Okay, so I have nothing to do with the decision of Iglesia ni Cristo. Kahit ano pang in-expose ko, labas po ako sa naging desisyon ng Iglesia ni Cristo. So, ayun, going back to Gwen, well, isa ka sa mga nagustuhan ko before kasi naalala ko noon, pinaglaban mo din naman ng Tatay Digong, pero hindi ko lang talaga maintindihan bakit all this quite a while, parang lahat na lang ng illegal, ikino-connect mo na sa mga Duterte, which is mali. Kasi ang mga tao sa paligid mo, naiintindihan nila ang iyong ginagawa. Sila mismo tutol sa iyong ginagawa. At sila mismo ang magpapatunay na labas dyan sa kasong mga yan ang Tatay Digong. Ganun yon. Okay? So, yun lang sa ating mga kababayan.
both straight PDP laban this coming election. Yes, wala kayong ililigwa. Pwede nyo pang dagdagan ng Duterte. 'Di ba? Dagdagan nyo ng Honasan, Kerubin, Camille Villar, or Amy Marcos. Yan. Pwede nyo pa silang dagdagan. Sino-sino nga ba itong Duterte na to? Unahin nyo na yon sa listahan. Okay, Duterte. Tapos magdagdag kayo ng dalawa. Okay? Pwedeng yung pro-PRRD na si Honasan at si Kerubin, or pro-BP Sara na si Camille Villar, or si Senator Amy Marcos. Basta yun na unahin nyo para hindi nyo na makalimutan kung sino-sino ba itong mga to. Duterte, PDP laban. Okay? Tapos yung dalawa, wag kayong magli-leave ng wag kayong magli-leave ng space. Kailangan lagyan nyo yon. Pwedeng Honasan, pwedeng Kerubin, pwedeng Camille Villar, pwedeng Senator Amy Marcos. Okay? So, yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.